Umapila ang kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga personalidad na may kaugnayan sa Peanut Gallery Media Network na sa korte lamang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanila at huwag sa social media. Sa panayam ng mga mamamahayag kay Atty. Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, sinabi nito na hindi sila magbibigay ng detalye sa kaso sa publiko bilang paggalang sa judicial proceedings. Ang masasabi lamang nila umano ngayon ay tiwala sila sa lakas ng kanilang kaso at ang korte ang tamang lugar para masubok ang mga ebidensya. And we cannot speak of the details of the case, no, as long and along with the other evidence, kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, test this evidence. Kaugnay sa kumakalat na pag-atake online sa reklamo at ebidensya, sinabi ni Atienza na hindi sila lalahok sa espekulasyon o lilitis sa kaso sa pamamagitan ng social media. Nilirespeto rin nila umano ang proseso ng korte at pananalig na titingnan ng patas ang korte ang kaso. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya i-present ng mga party. Tinanggihan din ni Atienza ang mga pagtatangka na ilarawan na ang kontrobersya ay pag-atake sa press freedom. This is not about press freedom. In fact, we encourage people, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process. Pinaalalahanan din ito ang lahat ng partido na konektado sa kaso na magsagawa ng pagpipigil habang nagpapatuloy ang pagdinig. Hinikayat din ng publiko na maging maingat sa paghusga sa social media dahil sa huli, ang korte pa rin ang magpapasya. Idinagdag pa ni Atienza na si Speaker ay hindi nakadalo sa hearing subalit kinatawan siya ng kanyang mga abogado. Sakali umano at kailangan ng korte ang presensya ng dating Speaker, tatalima naman umano ito. Si Speaker hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, but is duly represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will comply. Sa huli, dedesisyon na naman umano ang kaso hindi ayon sa hashtag, speculation o dulaan ng social media, kundi ibabatay naman ito ng korte sa batas at sa mga ebidensya. Yung court talaga, hindi yung social media, and we encourage the public to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media because ultimately, it is the court that will decide. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.